Kuya Kim, are you feeling lucky so far this 2024? I think so, alam mo, Susan, I don't believe in luck. Di ba? I believe in blessing. Blessed. I'm feeling You are so blessed blessed this 2024. Sobra. Magsimula sa birthday ko po nung isang araw. Talagang, ay, nako, todo-todo. Eto, pakipitin pa natin ang swerte sa pagkain ng tikoy. Tikoy? 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 Oo. Nakalakihan na natin mga Pinoy ang paghahanda at pagkain ng tikoy. Pero Susan, alam naman tayo, may pamamaraan na mas maging lasang Pinoy at pasarapin itong native Chinese dish na ito. Yes. Diba? Iba parang luto niyan eh. Yan ang kwentong inalam ni Von Aquino. Ang sweet cake ng mga Chino may bersyon na rin ang mga Pilipino. At hindi lang daw ito tuwing Chinese New Year nagdadala ng swerte, kundi buong taon. Yan ang tradisyonal na Pinoy tikoy na iniluluto sa tukil o kawayan sa Nagcarlan, Laguna. 3 dekada nang gumagawa ng napakalagkit na tikoy si LV Formelosa. Ang amin pong tradisyonal na tikoy ay ito nga pong tikoy sa kawayan. So kami po, mga ninuno namin, magulang namin, talaga pong bawat tahanan gumagawa po ng tikoy sa kawayan. Sa tukil o kawayan nila inilalagay at niluluto ang tikoy ng 8 oras. Iba pong magluto ang kawayan. Doon po nakukuha yung linamnam, yung lambot, at saka po kakaiba. Sa kawayan nga po ang aming lalagyan, kaya po sa bukid pa namin kinukuha. Pero sa ngayon po naman, may nagdadala na sa amin ang aming materialis na yon. Bukod sa kinagisnang sangkap ng tikoy na galapong, asukal, harina at tubig, nilalagyan din nila ito ng keso, butter, itlog at gatas. Malakit po, ginigiling po namin. Pagkatapos namin magiling, pagsasama-samahin na po namin yung pinagsama namin ingredients. Pareho po namin siyang pagsasamahin at gigilingin po uli para po sa mas pino at walang kagaspang-gaspang. Kapag pino na ang mga sangkap, tatakalin at ilalagay ito sa kawayan. Lalagyan ng tubig at tatakpan ng dahon ang mga kawayan, pakukuluan sa isang malaking drum ng 8 oras. Bawal daw buksan ang takip nito para tiyak na maluluto ang tikoy ng masarap. Pag po siya iniintay, kahit po ang dami niyang gustong makatikim dahil nga masarap, hindi po kayo pagbibigyan. Ang aming pagluluto ng tikoy, kumukuso po ng 8 oras na kailangan po ng patient. Dapat alam mo na nagmula ang tikoy sa salitang Hokkien na TQ o sweet cake. Pinaniniwala ang dinala ito ng mga dayuhan mula sa Fujian, China sa Pilipinas noong pang 19th century. Ibinibenta naman ni LV ang tikoy ng 300 kada piraso. Sobrang sarap po ng tikoy, hindi po siya sobrang tamis, sakto lang po. Tapos yung lambot niya sakto lang din po, hindi po siya nakakaumay. Madami na akong tikman ng tikoy pero isa to sa masarap na tikman mo. Ang amin po kasing tikoy, pag po talagang sa kawayan lang siya, stay mo lang dyan sa kawayan, talagang 3 days lang. Pero once na yun napalagay naman sa ref, parang bang cake, tumatagal na siya. Marami mang paniniwala sa paghahanda ng tikoy. Ang mahalaga ay kung paano ito pinagyayaman ng mga Pinoy. Ako si Von Aquino at yan ang kwentong dapat alam mo.